Sige na ang speaker. Taksa mo na lang. Bawat isa. Yung tinalakay natin ay Colossians 3:23. Napakadami ng nasakop, ng dala. Nabanggit niya yung worship, yung serving, pagsiserve, paglilingkod sa Panginoon. So, sabi nga, igawin lahat para sa ating Panginoon. Yung pagpunta sa church, sabi, natitisod lang naman daw po yung lumalakad sa madilim. Pag ikay lumalakad sa liwanag, hindi ka matitisod. Kaya kahit may madilim kang makita, ang tingin mo yung maliwanag, hindi ka matitisod. So, salamat sa Panginoon at saka sa pagpupuri naman po ang aking natutunan sa pagpupuri, praise and worship ay kapag daw tayo po ay nasa yung nahihiya pa, yung espiritu natin, tayo na sa time nagpupuri at ang ating pakiramdam yung mga katabi natin baka sabi, hindi pa tayo nakakaabot doon sa pinaka-root. Naalala ko tuloy si Haring David, sabi ng asawa, parang sira na ang ulo sa pagpupuri, di ba? So, hanggat hindi daw tayo talaga nakakarating pala doon sa part na gano'n, parang mababaw yung ating espiritu. Sabi nga nung narinig ko, hanggat hindi ka bumabaho sa pag-praise and worship, yung hindi ka pinapawisan, yung parang ikaw ay hindi yung katawan mo, parang hindi ka pa nakakapagpuri. Kaya yung iba pala talagang pawisan. Si Haring David nga nun sabi nung asawa parang sira na yung ulo, naghubad na ng damit, diba? Parang inubid na yung damit sa kanyang katindihan ng pagpupuri. So, hindi naman natin ibig sabihin yung mga hindi naghubad ng damit ay hindi nagpupuri. Pero ibig sabihin ay huwag tayong mahihiya. Huwag tayong mahihiya. At saka yun nga, sabi hanggat naroon pa sa ating isip yung baka kung sabihin ng tao, hindi pa tayo nakakarating talaga dun sa ruro ng pagpupuri. So, ayun. So, sabi, lahat ng igawin natin para sa Panginoon. Mahirap, pero dahil sa Panginoon hindi gagawin. Ano, Sister? Sakit ang tuhod, gagawin para sa Panginoon. Yun lamang po. Kasi nga, sa tao, talagang tatama rin tayo, lalo pag tayo minsan, pero dahil sa Panginoon, yun yung ating, sabi nga, yung ating inspirasyon, yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi pa nga doon ay, lahat ng ginagawa ay isipin na nakakalugod sa Panginoon. Minsan may nagtatanong, hindi naman bawal ang pumunta sa dahil wala naman sa Bible. Di ba sabi pwede ba pumunta sa sayawan? Wala namang nakalagay sa Bible. Sabi nung tinanong, nakakalugod ba sa Panginoon? Sa tansya mo ba? Kung dumating ang Panginoon at naroon ka, kaluluguran ka. Kaya kahit hindi bawal, kung sa isip natin nakakalugod kaya ito sa Panginoon. Sasabihin natin, huwag na natin gawin kahit wala sa dahil kung hindi naman nakakalugod sa Panginoon, hindi na natin gagawin. Amen. Yun lamang po. Ang dami na namang sabi at talagang punong-puno. Ang inaano lang sa akin ay yung sumunod na verse na kung gagawin natin sa Panginoon yung ang lahat ng bagay ay ginagawa natin sa Panginoon, ay eto ang sinabi, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Doon lang tayo tumingin sa pangako. Siguro ay gagawin natin talaga unahin ang kanyang mga pinagagawa sa atin. Opo. May mga prayer.